was a close call for Rostum Padilla na muntika na siyang magka-Bell's palsy na siyang dahilan ng biglaan niyang pagkawala sa showbiz scene lately. But unlike the other celebrities na nagkaroon na rin ito gaya ni na Gerard Pizaras at Frenchie D, hindi simpleng stress lang ang naging cause ng muntikang pagka-Bell's palsy ni Rostum, kundi ang maling pagkakalagay ng braces niya nang magpaayos siya ng ngipin. Tingin ko, kala ko kailangan yung neurologist kasi it was really bad. Every time na ngumingiti siya or whenever he makes an expression, tumatabing niya yung mukha niya. Vanity has its price, and Rostum almost paid for it with his career dahil half of his body was almost rendered paralyzed matapos ang maling pagkakalagay ng braces na ito. Under physical therapy ngayon si Rostum to reverse the damage na dinulot ng dental malpractice na ito. We started treating him March 6. Bali, 4 plus 2. Nasa 6 weeks na kami. Actually, nasa final stage na kami. Siguro by August or September, we're done with him. You should see him now. Ang ganda-ganda na niya. He may well be back on the screen soon, pero ang tanong, will Rostum Padilla ever smile the same way again? Si Rostum Padilla po ang unang nasa hot seat ng mga central jury ngayong hapon at ang hanging question ni Arnel kanina. Totoo nga bang may picture si Rostum na nakamuher? Malalaman po natin. Rostum, are you ready? Ha? Are you ready to answer the questions ng ating mga central jury? Arnel? O para naman sa haba ng panahon, palagay ko ready ka ng pagsasagutin yan. Ano? Ang nagbabagang katanungan mo kanina? Totoo nga bang nakamuher ka? Usapang. Kunyari wala lang nanonood kasi ang tagal na talaga niyan. Diyan pala nag-umpisa yung suspetya. Diyan sa picture na yan. Actually, yan yung pinakamalaking iskandalo sa akin nung araw eh. So, nasan ba yung picture na yan eh? Alam mo, wala talaga eh. Wala? Actually, ganun naging napaka-unfair nung balita sa akin at that time. Wala. Pero kung sinabi nyo ngayon na gusto nyo pala akong nakakita nakabistida, hindi dumating ako nakabistida sana ngayon. Ngayong hapon pala. Ganito rin yung kagaya kay Pia. And you know what, Arnel? I think we wear the same size. Bakit ano? Slim na Di kasi pagkataas si ng Rostum gap, ngayon. isuot mo yung damit ni Pia. Nakakatawa naman. Wag naman. Hindi, wala. At that time, wala talaga. Pero kailan ka unang-unang nagsuot ng bestida talaga? Yung sa Jaja Saturna, yung damit, yung nag-gown ako actually, pinakaunang-una, yung premiere night ng Jaja Saturna. Kaya sobrang excited ako noon. Feeling ko attend ako nun sa gala. Yes. Ngayon, sabi ko nga, ako may karapatan magtanong. Kasi ako yung manager mo before, di ba? Oo nga, ito yung former manager. Kumusta naman ang love life mo ngayon, Tom? Yan. Kahit sinabi mong hindi pwedeng sagutin niya, kailangan sagutin siya. Sagutin mo, ako nagtanong Oo mo. nga, hindi, pero alam mo, I wish masasagot kita ng oo, meron, masaya. Pero wala talaga. Ano yung chinachichismis na ano yun? Ini-sponsor mo daw basketball something. Basketball player. Yung Basketball player ba o coach? Ano ba yun? Hindi, kasi yung ginawa ko yung Happy Hearts, kailangan marunong ako mag-basketball. Hindi talaga ako marunong mag-basketball. Hindi ako marunong humawak ng bola. Kaya siguro yun yung mga reason noon, nung mga confused ako. Parang sinabi ko sa sarili ko, naku, gay nga yata ako kasi hindi ako marunong mag-basketball. Teka. Pero Rostum, eto ha. Makulit lang kasi yung question eh. Meron lang talagang ebidensya. Okay. Ang Showbiz Central na the reason why daw you put braces when your teeth are perfectly fine is for this man. Sino yan? Behind you. Sino yan? Eto po, Jowa mo? panoorin po natin. Teka, maghunos dili kayo. Kay Rostum, pare, kahit ano man mangyari, sabi ko sa'yo na handa kaming sumuporta, lalong-lalo na ang Pats. Pare, stay as you are. Pakatotoong tao ka lang, parate. And keep up the good work. So, who is Mr. Mendoza, Rostum? Siya si coach ko. Sino yan? Coach ng Pats. So, ang ginawa ko noon, dapat ako matutong mag-basketball, kinausap ko si Pip. Sabi ko, Pip, marami siya makakilala mga basketball player, di ba? Sabi ko, Pip, pakilala mo naman ako sa isang team. Kasi gusto kong maglaro ng basketball. And then, pinakilala ko eventually dito kay Coach Manny. Tapos, coach siya before ng Pats team. So, sumama ako doon sa training. Nakipaglaro ako sa kanila ng basketball. At alam mo, isa sa napakalaking natutunan ko yon at that time, na mga 19, 20-year-old kids, binigyan ako ng
karapatang respeto bilang tao. No? Hindi ako tinignan na isang gay na nakikipaglaro sa kanila, kundi isang tao na gustong matuto ng basketball. Hindi ka naman bakla eh. Teka muna, yung may kinalaman ba to? Sinabi ba niya na magpa-brace ka? Ay, Kaya ano? Ba't ka ba kasi nagpa-brace? Ang ganda ng Coach ngipin ng mo. basketball, Oo, napag malay mo, hindi, kasi iniintriga siya mo. dahil nagpapaganda ako para Eh, sa kanya. maganda ka Kaso naman hindi. eh. Hindi. Mas maganda ka pa nga sa akin. Ngayon. Hindi pa ang ganito. Hindi. Ayan, si Mo naman. Best person, pareho tayo ng doktor. Huwag na natin sabihin yung pangalan. Oo, ano? wag naman, mabait so, naman meron yun eh. akong problema sa TMJ before. Oo. But sadly, because of negligence, Oo. nung ikinabit on and off kasi itong braces ko, nung last na ikinabit, dapat siya magkakabit, no? Yung assistant lang ang nagkabit. Mali ang placement ng brackets. Hindi niya chinek, obviously, kasi kung chinek niya, sana nakita niyang mali, nagkaroon ng, doon nangyari yung This is the paralysis reason why you got paralyzed. Yes. Are you yes, planning to yes. take legal action? Magdidemanda ka ba sa dentist or something? Alam mo, added stress lang yun. Ayoko na ng stress sa buhay eh. Alam mo yun, parang, pero sana lang, kung nakikinig siya ngayon, doktora, I mean, I guess you owe it to your patients to be responsible. Please be responsible. Kasi for 2 months, hindi ako nakapagtrabaho. Hindi ako, paano kung wala akong pera, wala akong ipon? Di ba? Saan pa paano ako kakain? Right. Di ba yun lang? Sana, as a doctor, please be responsible. Sige, Rustam, may one question lang ako kasi aside from the braces, no, nag-guest ka sa show ko, di ba? Naalala mo yun, Yes. Forbidden Questions. The question you tapped out on, I want to ask you here now in front of everyone on Showbiz Central. Sabi mo, you were able to have a one-night stand with a very popular male celebrity. Sino yan? Oh, excuse You me, did di not- ako nakikipag one-night stand. Oh, it was not a one-night stand. It was a relationship. Of course. Bro, are you gonna finally admit to everyone who this big-time male Parang celebrity is? kilala ko yun. One night stand yun ah. Kasi it's very, very personal. You don't Very kiss personal. and Not yet. tell. Yes. Not yet. Not even. But it's just that maybe it's, siguro hindi ba tamang panahon? 'Di ba? Pero as of now, pabayaan na lang muna natin. And good for you, Rustom. I think you have a prerogative to keep it to yourself. Yes, thank you for Haba na naman understanding. ang panahon, ilang hahanap ka na naman ng TV show para kwento yan. Hindi naman. And on that note, we'd like to thank the Central Jury for their very hard-hitting questions. Rustom, it's nice to see you. Thank you very Looking much. very well. Oh, thank you. And in good health, very glowing. Thank you for answering our questions and being a good sport. Thank you for inviting me. Thank you. And congratulations, congratulations. May you soar in ratings, you know. Alam nyo, Good patikim luck. pa lang po ng Central Jury yan. Sa susunod po na pagbabalik ng Central Jury, si Jano Gibbs naman po ang mailalagay sa hot seat with their very hard-hitting questions. Maraming kailangan sagutin si Jano. In the meantime, here's Raymond. Yes, kung akala nyo todo na ang pag-grill ng ating Central Jury kay Rustom, nako hindi pa yan dahil marami pa silang nakareserba para sa susunod na upo sa ating hot seat when we come back.